Ayan, hallelujah. Isang magandang gabi po sa lahat. Magandang umaga naman sa mga kung saan man tayo naroroon 'no, mga kapatid. At, ako po ay, nagagalak na kayo ay makasama muli sa araw na ito 'no, na binigay sa atin ng Diyos upang tayo'y, makapagpahinga sa ating mga pasanin sa buong isang linggo. Isang pagbati din 'no, sa lahat ng mga iglesia sa ang bahagi ng mundo, kasama ng mga banal na hinirang ng Diyos at tayo ay nakikiisa sa pamamagitan ng kanyang espiritu 'no, na tayo'y kababayan ng Diyos at tayo ay, gumaganap ng kanyang mga salita. Salamat po ang kapayapaan ng Diyos Ama at gayon na rin ng kanyang bugtong na anak na si Yahushua ang sumaating lahat. Gayon na rin ang, karunungan dulot ng Espiritu Santo na ibinibigay niya sa atin 'no. Sabi nga sa kasulatan na kung tayo ay nagkukulang sa karunungan, wisdom 'no, ay tayo ay humingi sa Diyos na siya naman ay, hindi naman madamot at tayo pagkakalooban ng kanyang karunungan. Actually mga kapatid 'no, ah, itong pag-uusapan natin ngayon is continuation na napag-usapan natin nung nakaraan. Kaya mahalaga na yung mga hindi po naka-attend yung hindi naman nakaraan, mga 2 weeks ago, meron kasi tayong sinimulan ah, na pag-aaral tungkol sa pangalan ng Ama at ng kanyang bugtong na anak 'no. So tayo, hindi naman natin sinasabi 'no na na sa pangalan na 'to ini-invalidate natin yung ibang mga pagkatawag ng iba 'no. Ito kasi yung kapahayagan sa atin. Sa mga, naniniwala 'no at, kumbaga wala naman judgment 'no. Sabihin, kung tawag natin sa Diyos ay Yahweh at tawag ko naman ay Yahuwah, anong pagkakaiba nun 'no? Pero sa amin mga kapatid 'no, ine-explain lang namin kung bakit kami nag-come up 'no, sa pangalan ng Diyos na Yahuwah. At sa pangalan ng kanyang anak na Yahushua. Yun lamang po yung intention dito. Wala naman ditong pilitan na after neto kailangan ito na yung gamitin ninyong lahat 'no. 'Pag hindi niyo ginamit, tanggal na kayo dito. Wala namang gano'n 'no. Walang gano'ng, polisiya o walang gano'ng intention. Ang intention lang is ma-explain kung bakit gano'n, bakit nga ba? I believe 'no sa mga, nakasama natin nung nakaraan, yung pagka-explain natin ng pangalan ng Ama ay, naibigay natin yung mga ebidensya sa kasulatan, gayon na rin yung mga ebidensya na sa history kung bakit nag-come up sa gano'n 'no. Na sa Biblia kasi natin usually sa mga translation ay the Lord, capital letter Lord, yung nakasulat sa pangalan ng Diyos. Ang pangalan kasi ng Diyos ay, nakapaloob sa Tetragrammaton 'no na YHWH at sa iba ay YHWH. W tsaka U, parehas lang naman po 'yun sa pagbibigkas 'no. Pero ang ibig ko lamang sabihin 'no, na, pinalitan nila yung pangalan ng Diyos ng Lord dun sa ano, sa lahat ng mga kasulatan 'no, sa lumang tipan. Pagka may nakita kayo na Lord 'no, ang ibig sabihin niyan ay, YHWH na ang pagbinasa natin ay Yahuwah 'no. At, binigay din natin yung mga ebidensya sa kasulatan 'no, na kung bakit gano'n yung pagkabasa niya. Kung bakit Ya, tapos U, tapos A. Kasi YHWH 'no, bakit gano'n 'no? Yung isa nating nagbigay tayo ng verse na kapagka pinagsama natin yung Y tsaka H, ang basa dun ay Ya. At isa sa mga ebidensya na ibinigay natin 'no, ay yung salitang hallelujah. Na mababasa natin 'no, sa Isaiah 56.
Wait lang. Isaiah 56 ba yan? Saglit lang po mga kapatid. No? Isaiah 26 pala. No? Tingnan nga natin. Ay, hindi pa pala nakashare ang aking screen, no, mga kapatid. No? Ito briefing lang kasi para hindi naman mag ano tawag din. Yung iba nating kapatid kasi may mga bago din, no. Bakit ganoon? Ba't ganoon yung katawagan natin, no? Tingnan natin dito sa sa isang bahagi, no. Isaiah 26 verse 4. Basahin natin sa KJV. Tingnan natin kung ano yung makabasa diyan, no. Dito muna tayo sa Psalm 68:4. Sa Psalm 68:4, ganito ang sinasabi. Ayan, sabi dito, sing unto God, sing his praises into his name, exalt him that rideth upon the heaven by his name, Yah, and rejoice before him, no. Etong Jah na to, ito yung katumbas yung dalawang unang letra ng pangalan ng Diyos na YH. Pag binasa mo kasi yung YH, mga kapatid, no, Iya ang pagkabasa nun, Yah. Kaya kapag nagta-type tayo, di ba? Pagka nagta-type ka, Hallelujah. Yan, di ba? Hindi naman hallelujah yung basa diyan. Hallelujah ang basa diyan, mga kapatid, no? Kasi nga itong yan na to, itong Jan na to, ang basa diyan ay ya. Alright. At yung yan na yan, alam ko sa ibang mga tingnan natin sa ibang scripture, no? Sa Bible Hub. Para maipakita ko din sa inyo, no? Na ya yung basa diyan. Sa New King James. Tingnan natin sa New King James. NKJV, no? Yeah, ang pagkabasa diyan, no? Kasi nga yung unang dalawang letra ng pagkabasa sa pangalan ng Diyos ay Ya. Pag dinagdagan mo ng U, kasi YHUH nga po mga kapatid, no? Pag dinagdagan mo ng U, ang magiging basa nun ay Yahoo. At lahat ng may mga ebidensya din tayo sa kasulatan na may mga propeta, no, na may Yahoo sa dulo, no. Ang example niyan ay yan, no. Ang mga example ng pangalan na yan ay Eliyahu. Ang sa English ng Eliyahu ay Elijah, Eliya, Eliyahu, Isaiah, Yeshayahu, no? At madami pang iba. Zechariah. Yan, yung mga ya sa dulo, no. Madami pa mga no. Tingnan natin. Hosea, yan, 'di ba? Ang dami. Abiya, no? Ang dami, no? Eliya, yan. Yung mga ya sa dulo na yan, sa mga propeta na yan, no? Yun yung pangalan ng Diyos. At isa sa mga modern, no, na meron tayo na pwede nating pagkuhaan is yung pangalan ng ah, Prime Minister ng Israel ngayon. Sino ba yung Prime Minister ng Israel ngayon, no? Si Benjamin Netanyahu. Yung Netan, ang ibig sabihin ng Netan ay binigay, tapos Yahoo, pangalan ng Diyos, no? Kaya ang meaning ng pangalan ng Netanyahu, yan, God has given. Binigay ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Netanyahu. All right, no? At
nakita din natin, no, na siyempre kapag dinugtong mo na yung dulo, 4 na letra lang naman po kasi yun. Pag dinagdag mo yung dulo, mga kapatid, no, same lang din siya ng pronunciation doon sa unang dalawa. Di ba? Ang unang dalawa, ya. Siyempre, yung nasa dulo, din yung magiging pronunciation nun. Kaya ang basa namin dyan ay Yahuwah. Yahuwah, mga kapatid. No? At before namin pinag-usapan kasi yan, no? Doon sa mga wala po nung nakaraan. Kung pwede po, ibigay po natin sa kanila, mga kapatid, no, yung video. May video naman tayo nun. Yung video yung na kung paano natin in-explain yung pangalan ng Ama. Meron kasing question doon, mga kapatid. No? Ang question diyan na ibinigay sa atin ng Diyos, no? Mababasa natin sa Proverbs 30 verse 4. Sabi dito, basahin natin sa Tagalog. Sa Proverbs 30 verse 4 o sa mga kawikaan sa Tagalog po. Mga kawikaan 30 verse 4. Sino ang dulubha sa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay sa hangganan ng daigdig? Sino siya at sino ang kanyang anak? So yun yung tanong na ibinigay sa atin noong nakaraan. At pinatunayan natin, mga kapatid, no, sa pamamagitan ng mga kasulatan na yung tinutukoy diyan, no, na creator na lumikha ng lahat ng bagay ay walang iba kundi yung tetragrammaton na YHWH na ang pagkabasa ay Yahuwah, no? At sa iba naman ang pagkabasa nila ay Yahweh. At nagbigay din tayo ng mga verse doon na siya talaga yung creator na dineclare niya yung sarili niya as creator, no? At siya din ang tinatawag na Diyos ng Israel. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. So yung unang tanong dun sa Ama, no, sa Diyos, all right, yung pangalan niya. Kasi ang tanong doon, sino siya eh? Ano ang kanyang pangalan? Sa ano yan eh? Sa ibang rendition yan, ganito. Sa ibang ah, translation, ganito ang pagkakatanong dyan. No? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. So etong tanong na ito, mahalaga tong masagot natin, no? Na ano ang pangalan niya na gumawa ng lahat ng bagay, no? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Ito pong tanong na ito, nag-e-exist po sa mga kawikaan. Ibig sabihin sa Old Testament pa lang, ay meron ng idea, no, na ibinibigay sa atin ang mga propeta kung ano yung pangalan ng kanyang anak at kung ano ang pangalan niya, no, na siyang tinatawag na kataas-taasan Diyos ng Israel. Yung unang katanungan, ano ang kanyang pangalan? Nasagot na natin doon sa unang video. Doon sa unang video, nasagot na po natin yan. Yung sasagutin natin naman ngayon, yung ano naman yung pangalan ng kanyang anak. Alright, no? Before we start, nais ko na ipaunawa sa bawat isa, no? Na yung Biblia na mayroon tayo, Tagalog man yan, no? English man yan, o usually English tsaka Tagalog lang naman eh. Yung iba may Cebuana, may Cebuano version, no? May Ilocano version. Pero lahat ng yan ay nagmula sa two major language. Ang Old Testament ay nasusulat yan sa wikang Hebreo. Gayon na rin yung ilan sa mga New Testament, no? Pero may mga ilang kasulatan sa New Testament na nakasulat naman sa Griego. Kasi Griego yung ano eh, yung sumulat noon eh, gaya ni Luke. Si Lucas po ay hindi siya isang uh, Hebreo, no? Siya ay isang disipulo ni Pablo, mga kapatid, si Lucas, yung sumulat ng Luke.
Hindi naman kasi Hebrew name ang Luke, mga kapatid. Yan ay Greek name, yung Luke na yan, no? Luke. At siya din yung sumulat ng mga gawa, yung Acts. Si Lucas ang sumulat ng Luke, libro niya yon, at the same time, sinulat din niya yung libro ng Acts. At yan ay nakasulat sa sa Griego kasi nga Griego siya. All right. So ngayon mga kapatid, no, ang nais ko ipaunawa na ang ang ating mga ninuno, no, gaya nila Abraham, nila Isaac, ah, hanggang sa Israel, hanggang kay Kristo, lahat sila ay nagmula sa lahi ng Israel. Silang lahat ay mga Hebreo. Hebrew silang lahat. At dahil Hebrew silang lahat, syempre yung name nila ay magmumula din sa isang Hebreo. Yun po yung katotohanan mga kapatid. Na ah, binubuksan ko lamang yung isip niyo patungkol doon. Kasi kapag nagbasa tayo ng isang libro, usually nakakalimutan natin, no, na suriin kung saan nagmula yung librong yun. Pero ito, sinishare ko lamang po. No? At na-translate naman ah, yung mga kasulatan na yan into different language. For example, yung Old Testament. Yung Old Testament ay na-translate naman din. Unang translation yan is Septuagint ang tinatawag niyan, no? Greek Septuagint. Ang mga ano niyan, ang mga kasulatan na yan ay nakapreserba naman sa mga museo. Yung Greek Septuagint, no? Pakita ko na nga po sa inyo mga kapatid. Ayan. Septuagint. At yung Septuagint na yan, ayan nakasulat yan sa Griego. Ayan yung itsura niyan mga kapatid, no? Nakasulat yan sa Greek. Pero ang pinagmulan niyan is Old Testament, which is Hebreo. Sinalin lang sa Griego. So ibig sabihin, no, sa mga pagsasalin-salin, mga kapatid, no, ay nasama na rin yung mga pangalan na isinalin na rin into different languages sa iba't ibang mga lingwahe. At isa na rin yon yung pangalan, no, ng ating Panginoon na anak ng Diyos. Siya ay isang Hebreo, mga kapatid. No? Kahit i-search nyo pa yan, Hebrew. Ayan, no? 'Di ba? Sabi dito, form of a Hebrew name. Kasi nga siya ay isang Hebreo. So nagkaroon na ng mga different translation para into different languages. Gaya natin, for example, ikaw hindi ka marunong mag-English, syempre yung babasahin mo yung Bible na Tagalog. Kasi yun yung doon ka makakapagbasa. Hindi mo mababasa yung English. Gayon din tayo, no? Hindi natin mababasa yung Greek. Kaya yung Tagalog yung meron tayo. At the same time, no, yung oldest, yung Hebrew, hindi na rin naman natin nababasa. At mahirap basahin ng Hebrew, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit, no? For example, bigyan ko kayo ng example dito ng Hebrew. Ito, ah yan, no? Ito ay tinatawag na ah, Dead Sea Scroll. Ang Dead Sea Scroll, mga kapatid, no? Ito yung mga kasulatan na napreserba sa isang kuweba. Diyan nagmula yung mga kasulatan natin sa Old Testament. Hindi naman yan basta tinype lang ng tao. Wala pa namang typer noon, mga kapatid. No? Sulat kamay po at hindi po libro ang unang katawagan sa kasulatan, kundi scrolls. Nakita na po ba kayo ng scrolls? Papakita ko po yung itsura ng scroll. Yan, ganito yung mga scroll. Yan. Hindi siya libro. Ang libro kasi yung gaya sa mga school, di ba? May libro, ganun. Pero yung dati, nakasulat lang siya sa mga scroll.
Ayan, mga scroll lang po yan. So babalik ako doon sa kanina nating tinitingnan, no? Ayan. Ang Hebrew, kapag ka nagbasa tayo, pagka nagbabasa ng Hebrew, no, na marunong magbasa, ang pagbasa niyan is kanan pa kaliwa. Sa atin kasi 'di ba, kaliwa pa kanan. Kunyari, babasahin natin tong ah ano ba? For example, ito, Yahuwah, no? Binabasa natin siya mula kaliwa pa kanan. Pero sa kanila, ang pagbasa nila diyan, kanan pa kaliwa. So medyo baliktad, no? Kaya mahirap talagang basahin. Pero dito, ang sinasabi natin, no, na doon sa mga pagsasalin-salin, kasi tinatanggap naman natin, no, na Hebreo talaga ang pinagmulan ng ating Mesiya, Mesaya, no, Mesiyas. Ay sa mga pagsasalin-salin, nasama kasi yung pangalan niya sa mga pagsasalin-salin. At yun yung mga titignan natin, no? Mga titignan natin yung mga pag-uusapan natin ngayon, no? Saan ba nagmula at paano tayo napunta sa Jesus? Jesus kasi Tagalog na yun eh, no? Pero sa English kasi Jesus yun, mga kapatid. So titingnan natin, aralin natin, no? So purihin ng Diyos. Ah, before we start sa ano natin, sa aralin natin, mga kapatid, no? Ah, pinapakilala namin na ang pangalan ni Kristo sa Hebreo ay Yahusha. Ang Yahusha ay ah, binubuo ng 5 letra. Ang 5 letrang yon ay tinatawag na ah, Y, H, U, S, H, tsaka A. Ganito ang itsura niyan, mga kapatid, no? Papakita ko po sa inyo. Yan, ito ang itsura niya. Ito na lang para mas malinaw. Yan, kung nakikita niyo po, mga kapatid, no? Yan. Binubuo siya ng Y, Yod, He, Waw, Shin, Ayin, no? Y, H, U, S, H, A. Yung inaral natin nung nakaraan, mga kapatid, itong unang 3 letra is parehas lang ng unang 3 letra ng pangalan ng Ama. Na kapag binuo natin yung unang dalawa, iya ang basa doon. Kapag dinagdag natin yung U, syempre, Ya-U. Yahu. No? Kapag dinagdag naman natin yung Shin, ang bigas niyan ay Sh. At pag dinagdag naman natin yung Ayin, ang bigas niyan ay A. Kaya ang pagkakabasa dyan ay Yahusha. Yahusha. Dito naman, Y-H-U-H, Y-H, Ya. Pag dinagdag mo yung U, magiging Yahu, gaya ng pangalan ng ano ng ibang mga propeta, no? Neta na ah, Isaiah, Yashayahu, Elijah, Eliyahu, no? At pag dinagdag mo naman yung H, no, ay ang bigkas niyan kaya Yahoo. So ito yung ano yung pagkakapakilala po ng namin, no? Kung yan po yung ano yung pinagmulan nun, Yahusha. Sa Hebreo po nagmula yan, no? At itong mga to ay nakasulat po ito sa Hebreong kasulatan. Yung mga scroll, sa mga scroll po yan nakasulat, no? So ngayon, before tayong mag-proceed, no? Meron akong prophecy na i-share sa inyo. Actually kasi, ang mga propeta kasi, before pa dumating si Kristo, ang anak ng Diyos, no, na kanyang sinugo, ay nagbigay na ang mga propeta ng mga hula. Nag-prophesy na sila doon sa darating na Mesiyas, sa hinaharap. Siyempre, hindi naman mawawala na yung mga prophet like Isaiah, Jeremiah, Zechariah, no?
na lahat na yung nagtatapos sa ya, na ang ya ibig sabihin ay pangalan din ng Diyos, no? Gaya nga na sinabi ko, meron na silang insight, meron na silang paunang kumbaga alam niyo yung kapag merong regalo, no? Meron na silang idea kung ano yung regalo na yun sa hinaharap. Kasi binigyan sila ng hindi naman buo yung pagkakapakita sa kanila, glimpse lang ng mga mangyayari sa hinaharap. All right, no? At alam niyo ba na mayroong propesiya regarding sa isang sanga o ang tawag dun sa English ay the branch. Yung the branch na yon ang kumakatawan sa ating Mesiyas na darating, na dumating na. Sa kanila darating pa lang kasi panahon ni Isaias, wala pa naman doon yung Mesiyas, ilang generation pa yon, no? So dito, titingnan natin sino ba yung tinatawag na the branch. Yung tinatawag na the branch doon sa mga hula ng mga propeta, no? Ano ba kasi yung hula ng mga propeta? Mababasa natin yung isa diyan dito sa Isaiah 4 verse 2. Tingnan natin sa magandang balita, no? Kung ano yung sahin natin. Yan. Pagdating ng araw na iyon, pasasaganain at pauunlarin ni Yahweh ang lahat ng nananatiling tapat sa kanyang bayan. At ang bunga ng lupain ay magiging dangal at hiyas ng mga nakaligtas na tao sa Israel. Tingnan natin sa sa ang dating Biblia, no? Kung yun din ba yun. Sa NKJV. O nagkamali ako ng ayan, no? Dito makikita natin, no, sabi dito, sa araw na iyon ay magiging maganda at maluwalhati ang sanga ng Panginoon. At ang bunga ng lupain ay magiging magaling at mainam sa kanilang mga taga-Israel na nangakatanan, no. So dito, meron tinatawag na sanga na nagmula sa Panginoon, no. Yung Panginoon na 'to, mga kapatid, ay ah, sa ibang translation, Lord yan, Lord, na tumutukoy yan sa pangalan ng Diyos, no, na Yahuwah, Yahweh. All right? So ngayon dito, pag-usapan natin dito kasi pinoprophesy ni Isaiah, no, ang isang sanga na sa araw daw na yon ay magiging maganda at maluwalhati, no? At ang mga taga-Israel ay makakaranas, no, ng magaling at mainam na bunga, no? So sino ba yung sanga? Ano ba yung sanga na tinutukoy diyan, no? Tingnan natin dito sa Jeremiah, no? Kasi sa Jeremiah, syempre ang chronological kasi ng prophecy, Isaiah, Jeremiah, tingnan natin, no? Isaiah, yan. Isaiah, tapos si Jeremiah na yung kasunod na prophet. Ang sabi ni Jeremiah, yung tungkol sa sanga na yon, ito ang sinasabi ni Jeremiah, no? Sa Jeremiah 23, verse 5, sabi dito, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga. At siya'y maghahari na gaya ng hari at gagawang may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. So dito, meron naman ding propesiya, no, si Jeremias, na ang Diyos daw ay magbabangon ng sanga. Hindi ng sanga, matuwid na sanga, no? At yung S na yan, nakakapital. Ibig sabihin ng nakakapital, ine-emphasize na merong simbolismo yung sanga na yon na ibabangon, no, kay David. At
maghahari daw siya, magiging hari daw yung sanga na yun, no? At gagawa ng kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. So kung titignan natin, no, pagka kasi ano natin, kapag inunawa natin ang ibig sabihin ng sanga, meron siyang pinagmulan na puno. Sanga nga eh. No? Kunyari, puno ng mangga. Siyempre, yung sanga nun, sanga ng mangga. Kasi puno nga siya ng mangga eh. No? Ngayon, kay David daw, meron daw ibabangon o ilalabas ang Diyos na sanga. At isa lang naman yung kilala nating sanga, no? Na tinuturing nating hari ng Israel at hari din natin kasi nga tayo ay bahagi ng sambahayan ng Diyos, no? Which is ang ating Kristo ang tinutukoy diyan, no? Na sanga na maghahari, no? Meron din siya sinundan na isa pang propesiya, no? Further verse sa 33 naman kasi 23 na to eh, no. Sa 33 naman, 10 chapter after ng ano, sinabi niya yung about sa sanga na yan, no. Sabi naman niya dito, sa mga araw na yaon at sa panahong yaon, sabihin sa darating na panahon na yon, no. Aking pasusuplingin kay David ang isang sanga ng katuwiran at siya'y magsasagawa ng kahatulan at katuwiran sa lupain. So kanina, tingnan natin nga sa ano, sa magandang Biblia. Ano bang sinasabi ng magandang Biblia dito? Tingnan natin. Ayan. Pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Paiiralin niya ang katarungan at katuwiran sa buong lupain. So dito, in-emphasize na din na yung sanga na magiging hari daw, no, ay magmumula sa lahi ni David. Siya ay matuwid at syempre pag may katuwiran, gagawa ng katarungan. Yung katarungan, judgment, no? Sabihin, right judgment, righteous ang ibig sabihin niyan, no? So dito nakita natin, no, na dalawang propesiya at dalawang propeta ang nag-prophesize about sa isang sanga na uusbong mula sa lahi ni David. Ngayon, ang tanong ko, sino kaya yung sanga na yon? No? Sino kaya yung sanga na yon? Meron na tayong idea kasi syempre, ah, nabasa na natin yung Matthew 1 eh. Basahin nga natin yung Matthew 1. So para mapatunayan natin ngayon na si Jesus nga, yung sanga na yon, kailangan magmula siya sa lahi ni David. Di ba? So dito makikita natin, no? Sa Matthew 1, sabi dito, 1:1, ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. So dito mayroon na tayong idea, no, na pwede pala si Jesus yung tinutukoy na sanga. Bakit? Kasi si Jesus, si Yahusha, ay nagmula sa lahi ni David, angkan ni David. At syempre, si David ay nagmula kay Abraham. No? So meron na tayong pwedeng idea, pwede pala na ang sangang tinutukoy ng mga propetang doon ay ah, si Jesus, no? Pero dito, merong ibang pangalan na tinukoy. Merong ibang pangalan na tinukoy patungkol sa sanga na 'yon. At pinangalanan kung sino yung sangang tinutukoy doon. Mababasa natin 'yan sa propesiya naman ni Zachariah. Basahin natin sa propesiya ni Zachariah. Tingnan natin. Zechariah 3 verse 6 to 9. Ganito ang sinasabi mga kapatid, no? Basahin natin. Yan. Pagkatapos, tinagubilinan ni Joshua ng anghel ni
si Joshua ng anghel ni Yahweh, ni Yahuwah, no? Si Joshua, mga kapatid, ay si ano yan? Si Joshua yan, mga kapatid, no? Tingnan nga natin kung si Joshua nga talaga yan. Joshua, no? Then the angel of the Lord admonished Joshua, saying. So, ibig sabihin, si Joshua kasi, tinagalog lang yung Joshua. Kaya naging Joshua. Alright? Ito ang pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. No? Kung lalakad ka sa aking mga landas at susundin mo ang aking mga utos, pamamahalain kita sa aking templo at buong paligid nito. Bukod dito, diringgin ko ang dalangin mo tulad ng pagdinig ko sa dalangin ng mga anghel na ito. Makinig ka, Joshua, na pinakapunong pari. So si Joshua, nung panahon na yan na tinawag siya, is siya ay punong pari, no? Pinakapunong pari siya nung panahon na yan. Sabi niya diyan, ikaw at ang iyong mga kasamahang pari ay mabuting palatandaan ng mga mangyayari sa hinaharap. Mabuting palatandaan daw si Joshua at kasama niya mga pari sa mangyayari daw dun sa hinaharap. Palilitawin ko ang sanga na aking lingkod, sabi dito. At ang batong ibibigay ko sa iyo na may 7 tapyas ay uukitan ko ng aking mga salita. At sa loob ng isang araw ay aalisin ko ang kasamaan ng sa buong lupain. No? Familiar ba? No? Familiar ba yung prophecy na yan sa nangyari sa hinaharap sa panahon ni Kristo? No? Sino ba yung batong yon na ibibigay ng Diyos na tinatawag ding sanga? No? At sino ba ang tinawag ng Diyos diyan? Si Joshua. Si Joshua ang tinawag ng Diyos diyan at ayon din sa pagkaunawa ko, is si Joshua din, no, yung pinatutungkulan ng propesiya na yan sa hinaharap. Kasi sabi dito ikaw at ang iyong mga kasamahang pari. Tingnan natin sa sa ang dating Biblia. Dito kasi, ito kasi ang dating Biblia na ba 'yun? Ayan. Ito kasi magandang balita. Ano na po 'yan? Paraphrase na siya. Sabihin, para mas maintindihan ng mas madali ng makababasa is pinadali niya yung yung mga words. Pero dito sa dating Biblia, ano to tawag doon, point by point, no? Tignan natin. Sabi dito, dinggin mo ngayon o Joshua na pangulong saserdote, dinggin mo at ng iyong mga kasama na nangaupo sa harap mo sapagkat sila'y mga taong pinakatanda sapagkat narito aking ilalabas ang aking lingkod na sanga, no? Sapagkat narito ang bato na aking nilagay sa harap ni Joshua. Sa ibabaw ng isang bato ay may 7 mata. Narito ang aking iuukit, ang ukit niyaon at sabi ng Panginoon ng mga hukbo at aking aalisin ang kasamaan ng lupaing yaon sa isang araw lamang. Tandaan natin, no, ang isang pinakapunong pari, mga kapatid, no, may kakayahan siyang mag-alis ng kasalanan ng buong Israel sa isang araw lamang. Sa paanong paraan? No? Sa pamamagitan ng kapistahan ng ano? Anong tawag sa pista na 'yan? 'Yon, no? Sa English ay atonement, Day of Atonement. Ito yung punong pari na isang beses sa isang taon, papasok siya doon sa kabanal-banalan ng Diyos upang maghandog, no, ng ikapapatawad ng kasalanan ng buong Israel. At sabi dito na meron daw siyang batong ilalagay sa harap ni Joshua. At itong batong inilagay niya, alam naman natin, no, ang nangyari diyan is yun yung batong itinakwil ng mga Hudyo. Basahin na nga natin, no? Ayan. Basahin natin dito sa
Tignan natin dito sa Mark 12:1. Tignan natin, no. Check lang natin, mga kapatid, no. Ayan, no. Sa Mark 12 verse 11, ang sabi dito, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Basahin natin sa Tagalog. Ganito ang sinasabi dyan, no? Ba't iba? Iba yung nangyari. Ano nangyari? 12, 9 to 11. Tama naman. 12, 9 to 11 pala. 12, 9, 9 to 11. Sabi dito, mga kapatid, no? Hindi man lamang baga nabasa ninyo sa kasulatang ito, ang batong itinakwil ng nangagtayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo ng panulok, no? So ibig sabihin, no, dito sa propesiya, hallelujah, kay Joshua, yan, kay Joshua ay binanggit, mga kapatid, no, na merong gaganapin si Joshua sa hinaharap. Meron siyang gagampanan. At pinakatanda, no, si Joshua sa mga mangyayari dun sa hinaharap, no. At kung itutuloy natin 'yan, no, sa Zechariah 6:12, ganito ang sinasabi, mga kapatid. At salitain mo sa kanya, sabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay, sanga, at siya'y sisibol sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Alright. So ibig sabihin dito na salitain mo sa kanya. Meron siyang kausap diyan. Sino kaya ang kausap niya diyan? Ang kausap niya diyan ay eto, medyo mahirap 'to, mga kapatid, no. I hope na maunawaan po natin, no. Yan. Sabi dito sa 11, oo, kumuha ka sa kanila ng pilak at ginto at gawin mong mga putong at at iputong mo sa ulo ni Joshua na anak ni Josadak na pangulong saserdote. Ibig sabihin dito yung putong para siyang crown, putong, no? Para siyang yung gold na nasa ulo. Sumisimbolo yun sa pagiging hari. Alright? At tandaan natin, no, na si Joshua nung panahon na ito ay isang saserdote din. Punong saserdote, pangulong saserdote. Pangulong saserdote, at the same time, siya ay magiging hari. Sabi niya dito, at salitain mo sa kanya na sabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay, sanga. Sa pagkaunawa ko po dito, mga kapatid, no, na ang pangalang sanga, ang tinutukoy doon ay si Joshua. Joshua. Joshua, no? Joshua yung tinutukoy na sanga doon na may gaganapin, no? Merong prophecy doon kay Joshua sa panahon na 'yan na isang punong pari at the same time gagawing isang hari. Tunay bang gagawin siyang isang hari diyan? Tingnan natin sa tuloy natin, no? Sabi dito sa 13, no? Buuin muna natin. At siya'y sisibol sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Sino ba nagtayo ng templo sa Bagong Tipan? No? Sabi doon ni Kristo, ano sabi niya doon? Yung nagalit siya doon sa mga tao doon sa templo, no? Sabi niya, gibain niyo yan.
ang templong yan, itatayo ko yan sa loob ng 3 araw. Diba sabi niya? Pero hindi yung templong pisikal yung itatayo niya. Ano yung itatayo niya? Templong spiritual, which is yung kanyang katawan. No? Ayan, basahin natin dito sa ano, para mabigyan ko ng sa Mark 14, no? Sa Mark 14, basahin natin, no? 58, para mabigyan natin ng, sabi dito, gawin natin Tagalog para hinahanap ko yung verse na sabi niya, yung katawan niya yung tinutukoy doon. Eh. Sabi dito, narinig namin sinabi ng taong yan, gigibain ko ang templong ito at nagawa ng tao. At sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Diretso ko daw. Tingnan natin kung ano. 259. Hindi yun. Ano ko lang, ibibigay ko po sa inyo mga kapatid. Sa Luke, tingnan natin sa Luke. Na yung templong tinutukoy niya dyan, hindi yung 47. Tingnan natin. Hindi din. Mukhang sa Matthew yun, mga kapatid, no? Or sa John. John 2:19. Tingnan natin sa John 2:19. Mukhang ito na yun. Mukhang ito na yan. To 20. 21. Tingnan natin. Ayun. Ito nga yung sinasabi niya, no? Sa John 2:19 to 21, sabi dito, gabain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templo na to. At itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. So, ibig sabihin, no, na yung prophecy dito kay Zachariah, sabi dito kasi, itatayo niya ang templo ng Panginoon. Pero yung templo na yon hindi templo na gawa ng kamay ng tao, kundi yung kanyang katawan. No? Sa makatuwid bagay, kanyang itatayo ang templo ng Panginoon. Sabi dito at siya'y magtataglay ng kadawalatian at mauupo at mapupuno sa kanyang luklukan. Tingnan natin, no? Sabi dito na si Joshua daw, no, ay mauupo daw sa kanyang luklukan. Pag may luklukan, hari yun. Ang punong pari, walang luklukan yun, mga kapatid. Hari ang meron luklukan, no? At siya'y magiging saserdote sa kanyang luklukan. At ang payo ng kapayapaan ay mapapasa sa pagitan nila kapwa. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, si Joshua ay ah, may luklukan, which is sumisimbolo sa pagiging hari. At the same time, siya ay isang saserdote. Dalawa ang kanyang ang kanyang ang kanyang taglay, no? Pagiging hari at pagiging saserdote. Sino ba yung hari at the same time at ay saserdote? Dalawa lang naman 'yon. Una si Melchizedek, no? At si Melchizedek ay tumutukoy din, no, kay Kristo na isang hari. Siya ay hari natin kaya nga siya tinawag na hari ng mga hari. At the same time, isa siyang punong pari, no? Kung babasahin natin dito sa Hebrews 1:5, sabi dito mga kapatid, no, si Kristo ba ay hari? Yes, sabi dito, sapagkat kanino nga sa mga anghel na sinabi niya kailanman, wait lang, hindi pala yan. Sa Revelation 1:5 pala,
Sa Revelation 1:5, sabi dito mga kapatid, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon na umiibig sa atin na nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, ibig sabihin, si Kristo daw ay hari ng mga hari sa lupa. So, hari nga siya. No? Si Kristo ay isang hari. Hari ng mga hari sa lupa. At the same time, tinatawag din siyang punong pari. Mababasa natin yan sa Hebrews 4, verse 14 to 16. Sabi dito, mga kapatid, no? Yamang tayo'y mayroong isang dubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay ingatan nating matibay ang ating si Jesus na anak ng Diyos ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala sa Kanya. So yun, dito nakita natin, no, si Kristo, unang-una, tinawag na hari. Siya yung pangulong hari ng mga hari dito sa lupa. No? Pangalawa, siya ay, alin? Siya ay tinatawag ding dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. So dito natupad yung yung propesiya niya, no, ni Zechariah, no, na si Joshua daw ay mauupo at mapupuno ng kanyang luklukan at siya'y magiging saserdote. Nakikita niyo po yung prophecy, mga kapatid, no? Medyo maano to, nakainin, no? Pero meron kasi akong gustong ipunto dito, no? Kasi meron tanong diyan, no? Kasi ang tinutukoy natin dito si Joshua sa propesiya. Paano, 'di ba dapat Jesus yung kasi Jesus yung pinag-uusapan natin sa Bagong Tipan eh, si Jesus, 'di ba? Nabasa nga natin Jesus kanina, no? Pero bakit si Joshua yung sinabihan na sanga? Eh, ang tinutukoy naman doon si Kristo, si Jesus. No? Hindi ba dapat Jesus yung pangalan ng sanga, hindi Joshua? Ayun yung tanong doon na gusto kong maano din sa inyo, mabuksan din sa inyo yung tanong na yun. No? Mali ba na, tama ba na Joshua yung tawaging sanga doon sa Zechariah at hindi Jesus? Di ba dapat Jesus yun? Kasi Jesus yung nakapangalan doon sa New Testament eh. No? Sasagutin natin yan. No? Alam niyo po ba na ang Jesus at Joshua ay parehong may pinagmulan? Ang Jesus at Joshua ay parehong may pinagmulan. Yun ay ang Hebrong Yahusha. Mababasa ba natin yun sa kasulatan? Yes. No? Basahin natin dito sa Acts 7:45. Sa Acts 7:45, sa King James Version, mga kapatid, no, tignan natin. Yan. Sabi dito, sa Acts 7:44 to 45, no? Ito panahon ni Moises pa lang to eh, no? Sabi dito sa 45, which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles, whom God drove out before the face of our fathers unto the days of David. Tandaan natin, si Jesus hindi pa nag-exist niyan as tao. Panahon pa niyan ni Moises eh. No? Ang tinutukoy diyan mga kapatid, no, si Joshua. Si Joshua kasi yung tinatawag na successor ni Moises. Hindi kasi nakapasok si Moises sa lupang pangako eh. Si Joshua yung successor niya, yung binigyan ng Diyos ng ng task na i-lead yung Israel papunta dun sa lupang pangako sa Kanaan. Pero ang nangyari doon mga kapatid, yung Kanaan ay pinamumugaran ng mga Hintil. Kaya nga yung una nilang napuntahan doon, yung Jericho eh. No? So ang malinaw dito mga kapatid, ang tinutukoy dito hindi si Jesus kundi si Joshua. Pero bakit Jesus yung ginamit diyan sa King James version, no? Pero kung titingnan natin, no, kung titingnan natin sa New King James version,
Tingnan natin sa New King James Version. Kinorek niya. Kinorek niya. Anong sabi dyan? Which our fathers having received in return also brought with Joshua. Ano na. Mamamatay na to. Ayan, lobat na kasi. Ayan. So dito nakikita nyo, no? Bakit ganun? Bakit sa King James Version, parehas yung ginamit sa isang verse, no, na Acts 7:45. Papakita ko sa inyo, no? Hindi nyo pala makikita. Tanggalin na natin yung 44. Dito na lang sa 45. Yan. Tingnan natin, no? Tanggalin natin tong 44. Para makita po ninyo, no? Sa King James Version, tanggalin natin tong King James. Ayan. Sa King James Version, ang ginamit dyan ay Jesus. Alright? Pero dito sa New King James, ang ginamit dyan ay Joshua na. So bakit ganun? Bakit nagkamali ba yung King James Version na dapat Joshua yun eh? Kasi si Joshua, yung son of Nun, siya yung talagang inutusan ng Diyos na ilid yung Israel. No? Pero bakit Jesus yung nakasulat sa King James Version? Alam niyo po kung bakit? No? Dahil ang Jesus at Joshua ay pareho lamang ng pinagmulan sa Hebreo, which is Yahusha. Kung titignan natin, no, kahit i-search po ninyo, mga kapatid, ayan, ayan, no, Jesus' name in Hebrew is Yeshua, which translates to English as Joshua. Ibig sabihin, mga kapatid, no, yung Jesus at Joshua, iisa lang po yung pinagmulan nun. Magkaiba lang sila ng translation, no? Ano ba yung translation ng ginamit sa Jesus? Bakit siya naging Jesus? At bakit yung Joshua naging Joshua, no? Ganito kasi yan, mga kapatid. Yung Jesus, yung etymology ng Jesus, mga kapatid. Tingnan natin, no? Ang etymology, ibig sabihin kung saan siya nagmula. Sabi dito, ang Jesus ay nagmula sa Latin na Jesus, no? Na nanggaling naman sa transliteration na Joshua, mga kapatid, no? Ibig sabihin, from Yahusha, pag tinranslate mo sa Greek, magiging Jesus. Pag tinranslate mo sa Latin, magiging Yesu. Pag tinranslate mo Jesus, pag tinranslate mo sa English ay magiging Jesus. At sa Tagalog naman ay magiging Jesus. Pero kapag ang translation mo is direkta sa English, Joshua po yung kalalabasan nun. Kunyari, Yahusha, tinranslate mo rekta sa English, ang magiging kalalabasan nun ay Joshua. Kaya hindi po mali yung Acts, no? Etong Acts, hindi po mali. Dahil ang Jesus at Joshua ay pareho ng pinagmulan. Pareho sila ng pinagmulan. So meron pa bang ibang verse na gano'n yung naging sitwasyon? Yes. Sa Hebrews 4:8, no? Kung babasahin natin yung Hebrews 4:8. Ganun din. Ano sila? Interchangeable yung Joshua at saka Jesus, no? Basahin natin sa Hebrews. Ayan. Sa Hebrews 4:8, no? Sabi dito, for if Jesus had given them rest, then he would not afterward have spoken of another day. Pero dito sa New King's Version, sabi dito, if Joshua has given them rest, then he would not afterward have spoken of another day. Kung titingnan natin dyan, yung tawag dito, footnote ng Joshua, may nakalagay dyan.
Jesus as same as Hebrew Joshua. Pareho po ang Jesus at ng Joshua, mga kapatid. So medyo, hindi ko alam kung matatanggap po ninyo yon, mga kapatid, no? Pero yun po ang history ng Jesus at Joshua, no? Ang Joshua at Jesus ay pareho lamang po ng pinagmulan sa Hebreo. Magkaiba lamang po ng landas ng translation nila. Dahil ang Jesus, tinranslate siya sa Greek. Ang Joshua, tinranslate siya sa English. Kaya naging Joshua. Yun po yun, no? Kaya kung kanina, kung titingnan natin kay Zachariah, no? Yung pangalan na Joshua, yung binigyan niya ng propesiya na ang tatawaging sanga. Si Joshua daw yung magiging hari at magiging punong pari, no? Pero, mga kapatid, no? Pagdating sa bagong tipan, Jesus yung nakalagay doon. Bakit? Kasi nga ang Joshua at Jesus ay pareho ng pinagmulan. Pag sinabi mong Joshua at Jesus, pagka sa history, pareho lang yun ng pinagmulan, no? Which is Yahusha. Alright. So meron tayong ebidensya sa kasulatan, no? Na ganun nga, yung pinagmulan ni Joshua at ni Yahusha. Kayo din po, tingnan nyo, ah, ito namang sinasabi kong to, binibigyan ko lamang kayo ng idea kung ano po yung history, no? Minsan kasi hindi na natin nakikita eh. Ano bang history ng pangalan Jesus? Saan ba siya nagmula? No? Saan ba siya ano ba yung mga pinagmulan niya? Alright. At yung Joshua, no? Bakit yung mga propesiya patungkol kay Joshua? Tingnan natin, no? Si Joshua na yung panahon ni Moises, no? Ang naging contribution niya, dinala niya yung Israel sa yung Israel inalis dahil umalis sila sa pagkaalipin sa Ehipto, no? Hindi nga nagawa ni Moises na dalhin sila sa lupang pangako. Pero si Joshua yung nagdala sa kanila sa lupang pangako. Alright. Tingnan natin, no, sa New Testament, sa Revelation. Sino ba yung magdadala sa atin sa lupang pangako? Ano ba yung lupang pangako? Di yung pangalawang Jerusalem. Yung New Jerusalem. No, yun yung lupang pangako sa atin, no? Na doon natin makakasama ang Diyos sa lupang pangakong yun. Ang tanong, sino ba yung daan papunta doon? Hindi ba si Kristo yung daan? John 14. John 14:6, no? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi si Kristo ang magdadala sa atin dun sa lupang pangako. Sa langit na tinatawag po ng iba. Sa Revelation kasi bababa yung langit eh. Yung bagong Jerusalem galing sa langit, no? Hindi ko alam kung napag-uusapan to sa INC. Hindi ko lang alam, no? Pero mayroong Jerusalem na magmumula sa langit na bababa. At doon tayo pupunta. Doon natin makakasama ang Diyos habang buhay. Si Joshua, ginanap yon sa Israel sa panahon ni Moises. Si Kristo naman, gaganapin niya yon sa future after ng final judgment. Si Joshua na punong pari sa panahon ni Zachariah, ginawang hari ng Diyos. No? Nung binasa natin kanina sa verses, no? At siya daw yung magtatayo ng templo. Sa bagong tipan, si Kristo ang hari natin at punong pari at siya ang gumawa ng templo. Hindi templo na ikatlong templo na gawa ng kamay ng tao, kundi yung kanyang sariling katawan gawa ng hindi gawa ng kamay ng tao, no. Doon po nagko-connect. May connection sila. Doon po nagko-connect yung mga propesiya at yung kasulatan sa bagong tipan na ginaganap ni Kristo. Kaya sinasabi niya ito no, sa Mateo 5. Ito basahin natin sa Matthew 5. Ano ba yan? Ito. Matthew 5:17. Ito ang sinabi niya, no? Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa at kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang
ganapin. So hindi lang yung kautusan yung ano yung sinasabi niya doon. Kasama din yung mga propeta. Kasi yung mga hula ng propeta, hindi niya ipapawalang bisa yun, kundi yun ay kanyang tutuparin, no? Tutuparin niya yung mga hula patungkol sa kanya, kay Kristo, no? At yung hula na yun, yun yung mga kaninang inano natin, no? Binasa natin. So yan po mga kapatid, no? So alam niyo na po kung bakit Jesus, kung bakit punta tayo sa Jesus, no? Hindi ko sinasabing mali ang Jesus kasi translation niya ng name na Yahusha. Galing kung babaybayin mo yung pinagmulan ng Jesus, pupunta yan doon sa Hebrew name na Yahusha. Pero yung Joshua at Jesus ay pareho lamang po ng meaning. Kung babalikan yung pinagmulan nila ng Hebrew ay Yahusha pa din yung pupuntahan po nun, no? So ah meron bang kasulatan, no, na si Yahusha ay sinabi niya yung kanyang pangalan? Meron ba tayong mababasa sa kasulatan na Yahusha sa Bagong Tipan, no? Actually, ang ang translation na kasi na ginawa sa Bagong Tipan, lahat na meron tayong existing na translation sa Greek, no? At alam naman natin na ang Hebrew, kapag gumawa sila ng translation sa Greek, pati pangalan tinatranslate na rin nila. Bigyan ko kayo ng example, no? Kung babasahin natin yung Acts 26 verse 14 to 15, ganito ang sinasabi dito, mga kapatid, no? Acts 26:14 to 15. Ito yung panahon na si Pablo, si Saul, no? Si Saul ay tinatawag din kasi siyang Paul. Alright. Si Saul tinatawag din Paul. Ito yung panahon na naglalakbay siya sa Damascus, sa disyerto, no? Doon siya tinawag ng ano ng ating Panginoon. Nakausap niya. Alright. Doon siya nabulag. Ito yung unang pagkatawag sa kanya, no? Ito ang sinasabi dito sa 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo. So ibig sabihin, yung nagsasalita sa kanya, nagsasalita sa wikang Hebreo daw. Sabi dito, sa ulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa iyong ginagawa mong yan. Parang mong sinipa ng matulis na, para mong sinisipa ang matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. So dito makikita natin, no, na nakasulat ito sa Tagalog na. Pero dito, binigyan niyang diin na yung nagsasalita sa kanya, nagsasalita sa wikang Hebreo daw. So ibig sabihin, no, nung nag-uusap si Saul at si Kristo nung panahon niyan, si Kristo ay nasasalita sa wikang Hebreo. So dito, nung sinabi niya dito, no, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Sa tingin niyo po ba, ano yung sinabi niya diyang pangalan? Pangalan niya sa Griego o pangalan niya sa Hebreo? Kayo na po mag-judge, no? Kasi dito sinasabi niya diyan, yung tinig na nagsabi sa akin, sa wikang Hebreo daw. Pero dito makikita natin, ako'y si Jesus na iyong inuusig. So ibig sabihin, na-translate na itong verse na to, na dapat ay sa wikang Hebreo yan sinulat. Yung ano na yan, yung tagpo na yan. Kasi sa wikang Hebreo sila nag-uusap eh. So yung sinabi niya yung pangalan niya sa Hebreo. Siyempre dyan nakasulat na Jesus kasi nga translated na yan eh, mga kapatid. No? Pero kung sa katotohanan, sabi kang Hebreo na pangalan niya, sasambitin yung pangalan niya dyan sa tagpong yan, mga kapatid, no? Which is Yahusha. Alright. At
Doon sa katanungan, mga kapatid, no, na Hebreo ba talaga? Nakakapagsalita ba sila ng Hebreo noon? Yes. Tandaan natin, no, si Kristo, nung siya'y nabuhay, sa Hebreo, sa wikang Hebreo siya nagsasalita. Ano ba yung katunayan na yun, no? Sa Lucas 4, verse 16 to 21, ganito ang sinasabi, mga kapatid. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pamamahinga, sa Sabat daw. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. So dito ang tawag niya, aklat. No, tingnan natin kung anong tawag dito sa iba. Aklat pa din, no? Aklat ni Propeta Isaiah, no? So dito, I believe, hindi aklat yung binubuksan niya dyan kasi sa lahat ng movie naman na napanood natin, scroll yung binubuksan niya dyan eh. Ganun kasi sila magbasa, scroll. No? Wala pa namang aklat nung panahon na yan ng ng Torah. No, lahat 'yan nakapaloob sa mga scrolls. Ang itsura ng scrolls ganito. Meron ba akong search na? Pakita ko na lang. Ayan, ganito yung mga itsura ng scrolls, no. At sa Isaiah, papakita ko sa inyo yung yung original na Isaiah na scroll. Ito yung itsura niya. Hindi siya mukhang libro, di ba? Mukha siyang, syempre punit-punit na yan mga kapatid dahil sa tagal na ng panahon. Kahit i-search niyo yung Dead Sea Scrolls, lahat ng mga kasulatan sa Old Testament, no, may like Psalm, Isaiah, Jeremiah, diyan nagmula yung mga kasulatan natin. At yung binubuksan ni Kristo nung panahon na yan, syempre, hindi naman nasusulat sa Greek. Nakasulat yan sa Hebreo. Kaya si Kristo, nung siya ay nasa lupa pa, siya ay nagsasalita ng wikang Hebreo dahil binabasa niya yung sulat ni Isaiah. Ang sulat ni Isaiah ay nakasulat sa Hebrew, mga kapatid. No? So ngayon, posible ba si Saul na makapagsalita ng Hebrew? Yes. Tandaan po natin si Saul ay isang Pharisee. No? Tingnan natin. Pharisee ba talaga si Saul? Basahin natin. Sa Acts, sa Philippians 3:5, no? Tingnan natin, no? Philippians 3 verse 5. Tingnan natin, ano ba sabi dito ni Saul? Na tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Fariseo. So dito, sinasabi dito na si Paul ay isang Hebreo. So syempre, kung isa siyang Hebreo, nakapagsasalita siya ng Hebreo. At kung nakakapagsalita siya ng Hebreo at isa siyang Fariseo, ang Fariseo kasi ay tagapagpatupad ng kautusan, mga kapatid, no? At sila ay mga marurunong. Marurunong silang bumasa at sumulat, mga kapatid. Kaya si Paul ay nakakabasa ng Hebreo. Nakakapagsalita siya ng Hebreo, nakakabasa siya ng Hebreo, nakakapagsulat siya ng Hebreo. Kasi siya ay isang Hebreo. Si Kristo, nakakapagsalita ng Hebreo, nakakapagbasa ng Hebreo. No? Kasi nga sila ay mga Hebreo. Kaya yung tagpo na to, yung tagpo nilang dalawa, na nag-usap sila sa wikang Hebreo, hindi naman imposible yon mga kapatid, no? Kasi nga, sila ay mga Hebreo. No? So yun po mga kapatid, binigay ko po sa inyo yung mga yung mga ebidensya sa kasulatan, no? Sa history, sa kasulatan, sa mga propesiya, no?
lahat ng yan pag-aralan po ninyong mabuti, no, mga kapatid. At yun po yung dahilan kung bakit Yahushua yung aming pagkatawag sa anak ng Diyos. Kasi siya ay isang Hebreo. Tinatawag lang namin siya sa kanyang pinagmulan na pangalan. Pero kung ginagamit ninyo ay Jesus, Jesus, Yeshua, ano, mayroon pa bang ibang pangalan doon na ano, Heso Kristo, no? Wala naman pong problema sa amin kung ganun po yung ano ninyo, no? Pero kung sa tingin ninyo ay ah ah karapat dapat siyang tawagin sa kanyang original na pangalan, edi yun po yung ah, gawin natin. Sabi kasi sa kasulatan, sa Thessalonians 5:21, ganito ang sinasabi. Sabi dito, Thessalonians, meron kasing ano, first 5:21. Basahin natin, no? Sabi dito, so, tingnan natin kung anong, yan, sabi dito, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. So, suriin natin at subukin natin ang lahat ng mga bagay. At kung ano yung makabubuti, yun yung pagkaingatan po natin, no? At walang condemnation po, mga kapatid. Hindi namin kino-condemn kung tawagin niyo siya kung sa pangalan na pinahayag sa inyo. Ang kapahayagan po sa amin ganito. And mag-unite naman tayo doon eh. No? Mag-unite naman tayo doon na Yahusha lang yung tinatawag namin, pero yung pinatutukuyan namin is yung Jesus na tinatawag po ninyo. No? Iisa lang po yun, which is ah, ang anak ng Diyos na ating Panginoon. So, ito lamang po ay shinare ko kasi hindi naman po ninyo to maririnig po sa iba, mga kapatid. At least merong isang pagkakataon sa buhay natin, no, na nalaman natin na siya ay isang Hebreo, na meron pala siyang Hebrew na pangalan. At alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pangalan niya, mga kapatid, no? Yahusha. Ang ibig po sabihin ng pangalan niya, Yahuwah is salvation. Sabihin, tingnan natin, no, yung pangalan na yan, no. Etymologically, the name Jesus or Joshua derives from the Hebrew roots, the Lord is salvation. Ang ibig sabihin nun, si Yahweh, si Yahuwah ang tagapagligtas, ang magliligtas, ang manunubos. No? Ganun po ka-importante yung pangalan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi sa pangalan niya pa lang, makikita na natin, no, na nandun na yung salvation. Kaya mahalagang makuha natin yan sa sa kanyang original. Kasi sa original name niya, doon naka-imprinta yung salvation, yung kahulugan ng salvation, no? Kasi according sa Acts 4:12 ba yun? According sa Acts 4:12, ang sabi dito, sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay mga ligtas. So kaya pala walang ibang pangalan, no, na ibinigay. Dahil yung pangalan niya, ang pinakaibig sabihin pala nun, kaligtasan, salvation, na ang Diyos ang ating manunubos. Alright. Yun po yung meaning ng pangalan niya. Yahuwah is salvation. Yahusha. Yahuwah is salvation. Kaya po mga kapatid, no, doon po ah doon po sinagot natin yung dalawang tanong doon sa tanong sa Proverbs, no? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak. So ang sagot po namin, ang pangalan ng kanyang ama ay Yahuwah, sa iba ay Yahweh. Ang pangalan naman ng kanyang anak ay Yahusha na
sa modern ay Joshua o Jesus Christ. So yun po mga kapatid, yung Christ hindi naman pangalan yun. Ano yun? Ah, title lang yun. Ano lang yun, pinagkakabit lang. Pero kung sa Hebrew, Yahushua HaMashiach, sabihin, Yahushua the Messiah. Yung Messiah at Kristo, iisa lang po yung meaning nun. Sa Hebrew, Messiah, sa Greek ay Christos. No? Pero pareho lamang po yun, mga kapatid. Kaya kapag Heso Kristo, Yahushua HaMashiach, iisa lang po yun, mga kapatid. Kaya po yun, mga kapatid, no? Medyo nakaka-overwhelm no, yung mga ganitong mga pag-aaral, no? Pero siguro ito na po yung last na Sis Rizel, paki-record na lang po ito, no? Ito na po yung last na ibibigay po namin yung side namin kung bakit ganoon yung ah yung tawag namin sa anak ng Diyos, no? Kung bakit Yahusha. At kung bakit may naririnig ko yung Yahuwah at Yahusha. Yun po yung dahilan. Yung part 1, ibibigay din po ni Sister Razel after neto yung part 1. At yung part 2, ire-record naman po ni Sister Razel. Tsaka po niya i-send po ulit sa bawat po. Sa group po natin, no? Kaya po yun mga kapatid. Siguro po tayo po yung manalangin, no? Hallelujah, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, amang may gawa ng langit at lupa, nag-iisang Diyos, at aming sandigan, malaking bato, tunay nga na tapat ka sa iyong mga salita. Ama, kami po ay lumalapit sa iyong habag sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Yahushua HaMashiach. At kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Ama, tulungan mo po ang iyong mga anak, ang iyong mga tinawag at pinili na subukin ang lahat ng mga bagay. Turuan mo po kami at bigyan mo po kami ng karunungan sa lahat ng mga pinag-aaralan po namin nang aming makuha ang mabubuti. Sa aming pagsusuring ito, tulungan mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na turuan kami kung ano yung tama at kung ano yung mali at aming maisabuhay lahat ng mga bagay na ito na siyang makakatulong sa aming paglalakbay sa aming espiritual. Tanggalin mo nga lahat ng kabigatan, condemnation, or whatever na ah, magiging hadlang na hindi maipamalas ang pag-ibig mo sa bawat isa. At kami magkaisa sa espiritu na sa mga katuruan na ang meron ka sa iyong mga salita ay aming matutunan nito. Hallelujah. Kami ay sumasamba sa iyo, nagpupuri sa iyo, at ingatan mo ang iyong mga anak sa araw na ito, sa araw ng Sabat, at bigyan mo po sila ng ganap na kapahinga sa kanilang mga espiritu at kaluluwa, gayon na rin sa kanilang mga pisikal na pangangatawan. Samahan mo po kami sa buong isang linggo na kami ay makagawa ng mga bagay na mabubuti at makapagtrabaho na naaayon sa iyong kalooban at maibigay namin ng nararapat ah, na paglapit at pagsamba sa iyo sa bawat araw ng aming buhay. Gawin mong banal lang yung mga anak na maging isa sa iyo sapagkat ikaw ay banal. Gawin mo rin po kami banal. Hallelujah, salamat po Ama. At ang kaluwalhatian mo, pag-ibig, kabanalan, kapayapaan ay sumaamin lahat. Gayon na rin ang iyong mukha ilinap mo sa iyong mga anak. At gayon na rin namang yung pabor sa iyong mga anak ay ah, maging ganap, lalo na sa mga taong nakapaligid sa amin. Salamat Ama, sa iyo lamang lahat ng papuri, ng pagsamba sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. So yun po mga kapatid, purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Binabalik ko na po sa ating MC. Kapatid, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Salamat anak. Salamat sa salita ng Panginoon. No? So malinaw ano po,